Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Nestor. Nangyari ang kwentong ito taong 1984 at 86 sa lugar ng Siquijor. Isang mainit at maaraw na umaga sa probinsya. Ang isla ng mistisismo at hiwaga. Si Nestor ay nasa laot. Ang kanyang bangka, ang amihan, ay sumasayaw sa ibabaw ng asul na tubig habang inihahagis niya ang lambat. Si Nestor ay hindi lamang isang simpleng mangingisda. Siya ay isang antingero, isang tagapagtanggol ng kanyang pamilya at komunidad laban sa mga hindi nakikitang puwersa. Ang kanyang katawan ay tigasin, pinanday ng araw at dagat. At ang bawat galaw niya ay sumasalamin sa lakas at determinasyon. Sa kanyang leeg ay nakasabit naman ang isang mumunting bag na naglalaman ng kanyang pinahahalagahang mutya ng Bato-Omo. Isang anting-anting na pinaniniwala ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan at proteksyon. Sa bahay, naghihintay ang kanyang asawa, si Elena, kasama ang kanilang 2 batang anak na babae. Si Maya, ang panganay na 7 taong gulang at si Luna, ang bunso na 5 taon gulang. Si Maya ay mayroong malinaw na mga mata at masiglang ngiti samantalang si Luna ay tahimik at palaging nakakapit sa kanyang ina. Ang kanilang tahanan, isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa, ay puno ng pagmamahalan at kagalakan. Bagamat simple lang ang kanilang pamumuhay. Magandang umaga sa iyo, Nestor. May natitira ka pa bang mga isda? Pagbating bungad dito ng matanda habang sinisilip ang mga balde. Hoy, ikaw pala, Mang Emong. Naku pasensya na po, naubos na eh. Tsaka kaunti lang din ang huli ko ngayon. Tugon dito ni Nestor na may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Ayos lang. Idadaing ko sana. Medyo nahuli na rin akong magpunta dito sa baybayin. Maiba nga pala ako, Nestor. Kamusta na pala ang pamilya mo? Magaling na ba ang pilay ni Luna? Opo, magaling na po at salamat po sa inyo. Hayaan nyo, Mang Emong, bukas maglalaan ako ng isda para po sa inyo. Aba, kung ganoon ay di salamat. O sige na, mauuna na muna ako. At gagawa pa ako ng mga halamang gamot. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan si Elena, napansin niya na tila matamlay si Maya. Ang dating masigla at palalarong bata ay tahimik at nakatitig lang sa kawalan. Dito naisip ni Elena na baka pagod lang ito sa paglalaro. Kaya naman hindi niya gaanong pinansin. Ngunit kinaumagahan, lumala ang kalagayan ni Maya. Nilalagnat ito at nanghihina. At sa kanyang mga mata ay makikita ang takot. Mabilis na umuwi si Nestor mula sa pangingisda nang marinig niya ang balita. Nang makita niya ang kanyang anak, agad siyang kinabahan. Hindi ito ordinaryong sakit. Ang hangin sa loob ng kanilang bahay ay tila bumigat at merong kakaibang lamig na bumabalot kay Maya. Sa kabila ng mataas nitong lagnat, niyakap niya ang kanyang asawa at pagkatapos ay maingat na hinawakan ang noo ni Maya. Ang init ng kanyang katawan ay nagpapaiwatig ng matinding karamdaman. Ngunit ang malamig na pakiramdam na naramdaman niya ay nagpatunay sa kanyang hinala. Hindi ito simpleng lagnat, Elena. Ito ay kagagawa ng masamang nilalang. Bulong ni Nestor habang ang kanyang kamay ay nasa kanyang mutya. Ano? Masamang nilalang? Kinulam si Maya? Kinulam mga anak natin, Nestor? Pero bakit? Nag-aalalang tanong dito ni Elena habang niyayakap nito ang anak. Hindi ko alam, Elena, kundi ng isang itim na engkanto. Ang dalakit nun. Seryosong bulong ni Nestor
habang nakatanaw sa labas ng bintana. Engkanto, Diyos ko po, ano ang gagawin natin? Naiiyak na sambit dito ng asawa. Hahanapin ko ang demonyong yan, Elena. Huwag kayong mag-alala at huwag mong iwan si Maya at si Luna. Huwag mo silang hayaang mawala sa paningin mo. Madiing tugon dito ni Nestor. Alam niya sa kanyang puso na si Maya ay nabiktima ng dalakitnon. Isang uri ng itim na engkanto na kilala sa pagnanakaw ng lakas at kaluluwa ng mga bata. Ang mga dalakitnon ay kinatatakutan sa buong Siquijor at ang kanilang mga biktima ay madalas na natatapos sa pagkakasakit, pagkabaliw o kamatayan. Ang kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa dilim at kasamaan at ang kanilang presensya ay nagdudulot ng takot at kaguluhan. Agad na nagsimula si Nestor sa paghahanda para naman sa laban. Nilabas niya ang kanyang mga kagamitan, ang kanyang balaraw na pinahiran ng langis mula sa 7 uri ng halaman, ang kanyang panyo na may burdang orasyon, at ang kanyang maliit na botelya ng banal na tubig na kinuha mula sa isang pinagpalang bukal. Ang kanyang asawa ay tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pag-aalala, habang si Luna ay nakakapit sa kanyang ina. Tila takot ito sa kakaibang oras sa kanilang tahanan. Nestor, ano na ang nangyayari? Natatakot na ako. Mahinang tanong dito ni Elena. Huwag kang matakot, Elena. Magpakatatag ka para sa mga bata. Sambit dito ni Nestor habang pinakikiramdaman ang paligid. Nariyan na ba sila, Nestor? Sapat ba ang proteksyon natin? Nanginginig na wika ni Elena. Shh! Ano ka ba, Elena? Mas tinatakot mo pa ang mga bata sa ginagawa mo. Pagsusuway ni Nestor. Bago naman sumapit ang dilim, nilagyan ni Nestor ng pinagpalang langis ang bawat bintana at pintuan ng kanilang kubo. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ni Maya habang hawak ang kanyang kamay. Ang kanyang mutya ng bato-omo ay kumikinang sa dilim. Nagbibigay ito ng kakaibang liwanag sa kwarto. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at nagsimula siyang mag-orasyon. Ang kanyang boses ay malalim at matatag. Ang bawat salita ay may kapangyarihan. Isang panalangin na lumalabas mula sa kanyang puso. Habang lumalalim ang gabi, naging mas matindi ang presensya ng dalakitnon. Ang hangin sa paligid ni Maya ay naging mas malamig at ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Narinig ni Nestor ang mga mahihinang bulong mula naman sa labas. Mga tunog na nagpapaywatig ng presensya ng mga itim na nilalang. Alam niya na darating sila para kunin ang kaluluwa ng kanyang anak. Bandang hating gabi, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaloy sa kanilang kubo, na para bang merong hindi nakikitang puwersa na sumusubok na sirain ang kanilang proteksyon. Ang mga kandila sa altar ay sumasayaw at ang anino sa dingding ay tila nabubuhay. Sumigaw si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki naman sa takot. Alam ni Nestor na narito na ang kalaban. Tumayo si Nestor. Ang kanyang balaraw ay mahigpit na hawak. Ang kanyang mutya ay kumikinang. Ang liwanag nito ay nagiging mas maliwanag habang lumalapit ang dalakitnon. Isang maitim na ulap ang pumasok sa bintana at mula rito ay lumitaw ang isang figura. Ito ay isang nilalang na balot sa kadiliman na may pulang mga mata na kumikinang sa dilim. Ang presensya nito ay nagdudulot ng lamig at takot sa kanila. Ibigay mo ang bata, mangingisda. Hindi mo siya kayang ipagtanggol. Ang malalim at malakas na boses ng dalakitnon na tila nagmumula sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Hindi kailanman. Hindi mo makukuha ang aking anak.
Sagot naman dito ni Nestor. Ang kanyang boses ay puno ng galit at determinasyon. Kung gayon, kukunin ko na din pati ang kaluluwa mo. Walang silbing nilalang. Matapang na sambit dito ng engkanto. Sumugod naman ang dalakit nun. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at matutulis, handang manakit. Ngunit si Nestor ay handa. Sa kanyang pagiging biyasa sa pisikal na labanan, umilag naman siya sa atake. At gamit ang kanyang balaraw, sinaksak niya ang itim na ulap. Ang dalakit nun ay umungol sa sobrang sakit. Ang kanyang figura ay kumakalat sa hangin bago muling bumalik sa dati nitong anyo. Alam ni Nestor na hindi madaling mapuksa ang dalakit nun. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan at ang kanyang anting-anting. Dito ikinumpas niya ang kanyang kamay at mula sa kanyang mutya, isang liwanag ang lumabas at tumama sa dalakit nun. Ang nilalang ay sumigaw sa sobrang sakit at ang kanyang figura ay nagsimulang magwala. Ang labanan ay naging mas matindi. Ang dalakit nun ay sumusugod. Ang bawat atake nito ay puno ng kamatayan. Ngunit si Nestor ay mas mabilis at mas malakas. Ang kanyang mga galaw ay mabilis. Ang bawat suntok at sipa ay may lakas ng isang alon. Ang kanyang mutya ay patuloy na kumikinang, nagbibigay sa kanya ng lakas at proteksyon. Sa isang pagkakataon, nahawakan ng dalakit nun ang kanyang braso at naramdaman ni Nestor ang lamig na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Ngunit hindi naman siya sumuko. Pinilit niyang gumamit ng puwersa. At sa pamamagitan ng kanyang lakas, binitawan niya ang dalakit nun. Pagkatapos, gamit ang kanyang nalalabing lakas, ibinato niya ang kanyang balaraw na tumama sa gitna ng dibdib ng dalakit nun. Ang dalakit nun ay umungol sa sobrang sakit at ang kanyang figura ay unti-unting nawala sa hangin. Ang maitim na ulap ay kumalat at tuluyang nawala. Ang hangin sa kanilang kubo ay bumalik sa dati. Ang lamig ay nawala at ang tahimik na liwanag ng umaga ay nagsimulang pumasok sa mga bintana. Bumagsak si Nestor sa sahig, pagod ngunit matagumpay. Ang kanyang mutya ay kumikinang pa rin, ngunit ang liwanag nito ay tila humina na. Lumapit naman si Elena sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit. Tiningnan ni Nestor si Maya. Ang kanyang lagnat ay bumababa at ang kanyang paghinga ay naging normal. Ang takot sa kanyang mga mata ay nawala at isang mahinang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Alam ni Nestor na ligtas na ang kanyang anak. Kinabukasan, sumikat ang araw na may dalang panibagong pag-asa. Mahimbing na natutulog si Maya. Ang kanyang paghinga ay regular na at ang init ng kanyang katawan ay bumalik sa normal. Nagising si Nestor na may ngiti sa labi. Isang ngiting matagal nang hindi niya nararamdaman. Niyakap niya si Elena at ang kanyang mga anak. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang kumpletong kapayapaan. Ang takot na bumalot sa kanilang tahanan kagabi ay tuluyan ng nawala. Pagkatapos kumain ng almusal, nagpasya si Nestor na puntahan si Emong, isang matanda at iginagalang na manggagamot sa Siquijor. Si Emong ay kilala sa kanyang kaalaman sa mga halaman at sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu. Gusto ni Nestor na ibahagi ang nangyari at kumpirmahing tuluyan ng nawala ang dalakit nun. Elena, pupuntahan ko muna si Mang Emong. Isasangguni ko sa kanya ang nangyari kagabi. Mas mabuti pa nga, Nestor. At para matingnan na rin niya si Maya, mas mabuti na yung sigurado tayo. Huwag mong ipakita sa mga anak natin
na nanghihina ka dahil manghihina din sila. Tayo ang kanilang lakas na kinakapitan. Kapag nanghina tayo, paano na lang sila? Pasensya ka na, Nestor. Hindi ko lang talaga maiwasan. Pero hayaan mo at tatapangan ko na ang aking sarili. Naabutan niya si Emong sa kanyang munting dampa. Abala sa paghahalo ng mga dahon at ugat. Sinalubong siya ng manggagamot na may mainit na ngiti. Magandang araw sa iyo, Nestor. Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? May mahalagang pakay po ako sa inyo, Mang Emong. Tungkol po ito sa nangyari sa amin kagabi. Ikwinento ni Nestor ang lahat, mula sa pagkakasakit ni Maya hanggang sa kanyang pakikipaglaban sa dalakit nun. Malinaw niyang inilahad ang bawat detalye. Ang lamig na naramdaman niya, ang pulang mga mata ng nilalang at ang kanyang matinding paggamit ng mutya ng bato-omo. Habang nagsasalita si Nestor, taimtim na nakinig si Emong. Ang kanyang mga mata ay seryoso nang matapos si Nestor. Tiningnan niya si Nestor ng matagal at merong kakaibang pag-aalinlangan sa kanyang titig. Nagpapasalamat ako sa iyong lakas, Nestor. At nagagalak ako na ligtas ang iyong anak. Ngunit hindi ako lubos na kumbinsado na tuluyan ng natalo ang dalakit nun. Ang mga nilalang na iyon ay tuso at mayroong matinding determinasyon. Madalas ay hindi sila sumusuko ng ganito kadali. Maaaring nagtatago lamang sila, naghihintay ng tamang pagkakataon. Yun nga din po ang hinala ko. Basta na lang ito naglaho. Iba ang engkanto sa mga aswang na mas madalas kong nakakalaban. Hindi literal ang pagkamatay nila at posibleng nariyan lamang sila sa paligid. Nais ko po sanang patignan ng anak kong si Maya. Dinala ni Nestor si Emong sa kanilang bahay upang konsultahin si Maya. Maingat na inusisa ni Emong ang bata. Hinawakan ang kanyang pulso at sinuri ang kanyang mga mata. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng ulo ni Maya at nagsimulang magbulong ng mga orasyon. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Emong kay Nestor. Ang kanyang mukha ay bahagyang lumiwanag. Tama ka, Nestor. Wala na akong naramdamang presensya ng dalakit nun sa kanya. Ang kanyang lakas ay bumabalik at ang kanyang kaluluwa ay malinaw. Mukhang nawala na nga ang epekto ng dalakit nun sa kanya. Nakaramdam ng ginhawa si Nestor ngunit mabilis na nawala ito nang magpatuloy si Emong. Ngunit Nestor, mag-iingat ka pa rin. Ang mga dalakit nun ay may mahabang alaala at madalas silang bumabalik upang tapusin ang kanilang sinimulan. Ang kanilang pagnanais na makakuha ng kaluluwa ay napakalalim. Huwag kang maging kampante. Manatili kang handa at panatilihin mong malapit sa iyo ang iyong mutya. Dagdag pa dito ng manggagamot. Isang linggo ang lumipas at ang buhay ay bumalik sa dati nitong ritmo. Masigla na ulit si Maya. Naglalaro kasama si Luna at tumutulong kay Elena sa mga gawaing bahay. Si Nestor ay bumalik sa pangingisda. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Bagamat nasa isip niya ang babala ni Emong. Naramdaman niya ang isang pakiramdam ng seguridad. Nasa kanya ang kanyang mutya. At napatunayan niya na ang kanyang kakayahang labanan ang dilim. Magandang tanghali po, Mang Emong. May dala po akong isda para sa inyo. Nakangiting bati naman dito ni Nestor. Aba, at nag-abala ka pa sa paghatid dito. Maraming salamat at paubos na din ang daing ko. Kamusta naman kayo, Nestor? Tugon dito ng matanda. Sabay tanggap nito sa mga isda. Maayos naman po, Mang Emong. Wala nang kakaibang presensya. Salamat din po sa basbas nyo sa aking anak. Mabuti naman, Nestor. Pero maiging mag-iingat pa din. Isang araw, habang nasa laot si Nestor,
Ang araw ay sumisikat sa kanyang muka at ang simoy ng hangin ay yumayakap sa kanyang katawan. Malayo sa pangpang, abala siya sa paghila ng lambat na puno ng mga sariwang isda. Naramdaman niya ang kaligayahan sa kanyang puso. Nag-iisip sa kanyang pamilya at sa darating na hapunan. Sa bahay nagluluto si Elena at si Maya at Luna ay naglalaro sa labas ng kubo. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Isang tunog na nagpapaiwatig ng kagalakan at kawalang malay. Ngunit habang tumatagal ang hapon, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanilang bakuran. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Mula naman sa silangan, isang maitim na ulap ang dahang-dahang lumitaw. Kahit na malinaw ang kalangitan, naramdaman ni Elena ang pagkabahala. Ngunit hindi niya gaanong pinansin. Sa labas, habang naglalaro si Maya, bigla siyang napigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang katawan ay nanginginig. Isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya at sa kanyang paningin, lumitaw ang isang itim na anino. Ito ay ang dalakitnon. Mas malaki, mas kakilakilabot kesa sa dati. Ang kanyang mga pulang mata ay nagliliyab sa galit. Hindi ito kumuha ng kaluluwa. Ito ay naghahanap ng paghihigante. Sinubukan ni Maya na sumigaw ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay nanigas at isang matinding lamig ang kumalat sa kanyang bawat ugat. Pumasok ang dalakitnon sa kanyang katawan at ang dating masiglang si Maya ay biglang natumba sa lupa. Ang kanyang mga mata ay naging blanko at ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Natagpuan ni Elena si Maya na nakahandusay. Ang kanyang katawan ay malamig at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Agad siyang napasigaw at binuhat ang kanyang anak. Ang kanyang katawan ay unti-unting lumalamig. Hinipo ni Elena ang noo ng kanyang anak at naramdaman niya ang kakaibang lamig na sumasakop sa kanyang balat. Hindi ito lagnat. Ito ay lamig ng kamatayan. Agad na ipinatawag ni Elena ang kanilang mga kapitbahay at dito mabilis na kumalat ang balita sa buong nayon. Samantala, lumalala ang kalagayan ni Maya. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan at ang kanyang paghinga ay nagiging hirap. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba at paminsan-minsan ay merong ngiti sa kanyang labi na hindi kanya. Alam ni Elena na sinaniban ang kanyang anak. Bumalik si Nestor sa pangpang. Ang kanyang puso ay kumakaba nang marinig niya ang balita. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa kanyang bahay. Ang kanyang mutya ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Pagpasok niya, nakita niya si Maya na nakahiga sa banig. Ang kanyang katawan ay namumutla at ang kanyang muka ay mayroong kakaibang ngiti. Maya, huwag kang mag-alala anak. Liligtas kita. Sigaw ni Nestor habang lumalapit sa kanyang anak. Inawakan niya ang kamay ni Maya at naramdaman niya ang matinding lamig na dumaloy sa kanya. Nestor, iligtas mo si Maya. Diyos ko po, tulungan niyo kami. Umiiyak na si Elena habang yakap itong si Luna. Sinubukan ni Nestor na gamitin ang kanyang kakayanan. Nagsimula siyang mag-orasyon at ang kanyang mutya ay kumikinang. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nangyari. Ang liwanag ng mutya ay tila humihina at ang kanyang mga orasyon ay tila walang epekto. Ang dalakitnon ay mas malakas na ngayon. Wala kang magagawa, mangingisda. Ang kaluluwa ng iyong anak ay sa akin. Hindi mo ako mapipigilan.
Ang boses ng dalakit nun ay narinig mula sa bibig ni Maya. Sinubukan ni Nestor ang lahat ng kanyang makakaya. Pinahirapan niya ang kanyang katawan sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ang dalakit nun ay masyadong malakas. Ang nilalang ay humawak sa kaluluwa ni Maya ng napakahigpit at ang bawat pagsubok ni Nestor ay nagpapahina lamang sa kanya. Hindi! Hindi mo siya makukuha! Sigaw dito ni Nestor habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit huli na ang lahat. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, nakita ni Nestor na unti-unting lumabo ang mga mata ni Maya. Ang kakaibang ngiti sa kanyang labi ay nawala at ang kanyang paghinga ay naging mas mahina. Hanggang sa ang kanyang katawan ay tumigil sa paggalaw. Namatay si Maya. Bumagsak si Nestor sa sahig. Ang kanyang mutya ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang sigaw ng sakit ay umalingaw-ngaw sa buong nayon. Isang sigaw na puno ng kalungkutan at kawalan. Niyakap ni Elena ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Si Luna ay umiiyak din. Takot ito sa nangyayari. Ang dilim ay muling bumalik sa kanilang tahanan. Mas matindi kaysa sa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang lamig ng laban, kundi ang lamig ng kamatayan at kawalan ng pag-asa. Nawala ang kanilang anak at kasama nito ang isang bahagi ng kanilang kaluluwa. Ang sumunod na mga araw ay lumipas na tila isang bangungot. Ang buong baryo ay nagdalamhati sa pagkamatay ni Maya. Ang mga kapitbahay ay nagbigay ng suporta at simpatya. Ngunit walang salita ang makakapagpagaan ng sakit na naramdaman nila Nestor at Elena. Ang kanilang tahanan na dating puno ng tawanan at kagalakan ay napuno na ngayon ng katahimikan at kalungkutan. Nakikiramay ako sa inyo, Nestor. Alam ko na walang salita na magpapagaan sa inyong nararamdaman ngayon. Pero lahat ng ito ay may solusyon. Malungkot na wika naman dito ni Emong. Nabigo po ako, Mang Emong. Hindi ko nailigtas ang sarili kong anak. Nagdadalamhating sabi naman dito ni Nestor. Si Nestor ay nagpulong sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay puno ng matinding kalungkutan. Naramdaman niya na nabigo siya bilang isang ama at bilang isang antingero. Ang kanyang mutya ng batoomo na dating simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila isang walang silbing bato. Bakit? Bakit, Elena? Bakit hindi ko siya nailigtas? Nagkulang ba ako? Tanong ni Nestor sa kanyang asawa. Ang kanyang tinig ay basag sa pagtangis. Hindi, Nestor. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Mas malakas ang kadiliman sa pagkakataong ito. Sagot ni Elena habang yakap niya ang kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng mga salita ni Elena, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na sisihin. Nakakulong siya sa kanyang sariling kadiliman habang ang kanyang puso ay puno ng hinanakit. Sa gabi, hindi siya makatulog. Ang larawan ni Maya ay laging nasa kanyang isip. Ang kanyang masiglang ngiti at ang kanyang huling sandali. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang boses ng dalakit nun. Ang boses na pumaslang sa kanyang anak. Isang gabi, habang nakaupo si Nestor sa pangpang, nakatingin ito sa karagatan. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang likod. Lumingon siya at nakita niya ang isang anino na nakatayo sa likuran niya. Hindi ito ang dalakit nun. Ito ay isang espiritu, isang matandang antingero na nagturo sa kanya noon. Nestor, ang kalungkutan ay maaaring maging isang bilangguan.
Ngunit maaari rin itong maging isang gasolina. Ang boses ng espiritu ay mahina at malalim. Wala na akong lakas, maestro. Wala na akong kakayahang lumaban. Sagot naman dito ni Nestor. Mali ka. Ang iyong sakit ay maaaring maging iyong pinakamalaking sandata. Ang pagnanais na magiganti ay isang malakas na apoy. Hindi ka dapat sumuko. Ang dalakit nun ay dapat magbayad sa kanyang ginawa. Sabi naman dito ng espiritu. Nagising si Nestor mula sa kanyang kalungkutan. Tumingin siya sa kanyang mutya na nakakalat sa buhangin. Dinampot niya ito at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang palad. Ito ay hindi ang init ng paggaling, kundi ang init ng galit at determinasyon. Magbabayad ka, dalakit nun. Hindi ko palalampasin ang iyong ginawa. Ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng aking anak. Bulong dito ni Nestor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mula noon, nagbago si Nestor. Hindi na siya ang dating mangingisda na may panatag na puso. Siya ay naging isang mandirigma, isang antingero na puno ng puot at pagnanais na maghigante. Sa bawat araw, nagsasanay siya. Pinahahasa ang kanyang mga kakayahan sa pisikal na labanan at pinapalalim ang kanyang kaalaman sa mga orasyon at mga anting-anting. Ang kanyang mutya ng batuomo ay mas kuminang ngayon. Tila sumisipsip ng kanyang galit at binabalik ito sa kapangyarihan. Hindi niya inabandona ang kanyang pangingisda. Ito ay naging kanyang paraan upang maghanda. Sa bawat paghila niya ng lambat, nararamdaman niya ang lakas na unti-unting bumabalik sa kanya. Sa bawat paglangoy niya sa dagat, nakikita niya ang kanyang sarili na mas lumalakas. Alam niya na hindi madaling kalabanin ang dalakit nun. Lalo na ngayon, mas malakas ito. Ngunit handa si Nestor na gawin ang lahat. Handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para lang makaganti sa pagkamatay ng kanyang anak. Lumipas ang mga linggo at ang kalungkutan sa tahanan nila Nestor ay nanatili. Ngunit unti-unting napalitan ng isang bagong apoy. Ang apoy ng paghihiganti. Si Nestor, na dating binabalot ng pag-asa, ay ngayoy pinatigas ng sakit at ang kanyang pagsasanay ay nagiging mas matindi. Ang kanyang mukha ay balot ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang determinasyon. Isang hapon, habang nag-aayos ng kanyang lambat si Nestor sa labas ng bahay, isang anino ang lumapit. Lumingon siya at nakita niya si Emong, ang matandang manggagamot. Ang mukha ni Emong ay seryoso at sa kanyang mga mata, merong kakaibang pag-asa. Nestor, alam kong mabigat ang iyong pinagdadaanan, ngunit mayroong paraan. Anong paraan, Mang Emong? Wala na po si Mia. Hindi na siya maibabalik. Totoo yan. Ngunit ang kaluluwa ng iyong anak ay maaaring hindi pa lubusang napapailalim sa dalakit nun. At higit sa lahat, kailangan mong protektahan ang iyong pamilya, lalo na si Luna. Hindi ito matatapos sa pagkamatay ni Maya. Ang dalakit nun ay babalik upang kunin ang lahat ng mahalaga sa iyo. Kung ganun ay ano po ang dapat kong gawin? Ang aking kapangyarihan ay hindi sapat. Ang aking mutya ay tila humihina na. Hindi mo ito kayang labanan ng mag-isa. Ang dalakit nun na ito ay mas malakas kaysa sa inaakala natin. Ngunit mayroong isang paraan upang makakuha ng mas malaking kapangyarihan at proteksyon. Kailangan nating humingi ng tulong sa hari ng mga engkanto. Nagulat si Nestor. Ang hari ng mga engkanto ay isang alamat, isang pinuno ng mabait na lahi ng mga engkanto na namumuhay ng hiwalay sa mundo ng mga tao.
Ang mga engkanto ay kilala sa kanilang mahika at sa kanilang kakayahang protektahan ang mga nilalang na nangangailangan. Ngunit ang paglapit sa kanila ay mapanganib at bihirang mangyari. Ang hari ng mga engkanto, hindi po ba't delikado ang makipag-ugnayan sa kanila? At bakit naman sila tutulong sa akin? Ang mga engkanto ay nagpapahalaga sa balanse ng kalikasan at ng mundo. Ang mga dalakit noon ay lumalabag sa batas na iyon. Ang kanilang kasamaan ay lumalaganap. At ito ay nagbabanta sa lahat ng nilalang, pati na ang kanilang sariling mundo. At ang iyong kwento, Nestor, ay isang kwento ng matinding sakit na dulot ng kasamaan. Kaya't ang hari ay makikinig. Paano po natin siya mahanap, Mang Emong? Mayroon akong alam na 100 patungo sa kanilang kaharian. Ito ay isang lihim na daanan na matatagpuan sa kailaliman ng Sikihor. Ngunit ang paglalakbay ay mapanganib. Maraming nilalang ng dilim ang nakakalat sa landas, lalo na ngayon na mas malakas ang presensya ng dalakit noon. Kailan po tayo aalis? Sa lalong madaling panahon. Maghanda ka. Kakailanganin natin ang lahat ng iyong lakas. Kinabukasan ng madaling araw, bago pa sumikat ang araw, umalis na ang dalawa. Nagpaalam si Nestor kay Elena at kay Luna. Nayakap-yakap niya ng maigpit. Nagsimula ang kanilang paglalakbay sa kagubatan. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ay mataas. Si Emong ang nangunguna habang si Nestor ay nasa likuran. Ang kanyang mutya ng batoomo ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang tahimik na kagubatan ay tila merong kakaibang aura. Isang senyales na papalapit sila sa mundo ng mga nilalang na hindi nakikita. Habang lumalalim sila sa kagubatan, nagsimulang marinig ni Nestor ang mga kakaibang tunog. Mga bulong sa hangin, mga kaluskos sa mga dahon, at mga anino na tila gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ito ang mga alagad ng dilim, ang mga nilalang na tapat sa dalakit nun. Nandyan na sila. Mag-iingat ka, Nestor. Bulong dito ni Emong habang hawak ang kanyang tungkod na gawa naman sa kahoy ng nara. Kanina pa po ako handa, Mang Emong. Hindi ako magpapatinag sa mga nilalang na yan. Matapang na sagot dito ni Nestor. Hindi nagtagal, lumitaw ang unang hamon. Mula sa likod ng mga puno, lumabas ang isang grupo ng mga kapre. May matutulis na kuko at nagliliyab na mga mata. Sila ay malaki at mabalahibo at ang kanilang presensya ay nagdulot ng mabigat na amoy ng sigarilyo. Mabilis na umilag si Nestor sa mga atake ng nilalang. Ang kanyang pagsasanay sa pisikal na labanan ay nagbunga. Gamit ang kanyang balaraw, sinaksak niya ang isang kapre sa binti. Umungol sa sakit ang nilalang at bumagsak ito sa lupa. Si Emong naman ay gumamit ng kanyang kaalaman sa mga halaman. Naghagis siya ng isang pulbos sa mukha ng isa pang kapre at ito ay sumigaw sa sakit habang ang kanyang mga mata ay nasusunog. Ang mutya ni Nestor ay kumikinang at nagbibigay sa kanya ng dagdag na lakas at bilis. Nagtulungan silang dalawa at sa loob ng ilang minuto, ang mga kapre ay nagtakbuhan. Umungol ito sa sakit. Ilang nilalang pa kaya ang kakaharapin natin, Mang Emong? Mukhang hinahadlangan nila ang ating magandang layunin. Bulong ni Nestor habang umaaligid ang paningin sa paligid. Hindi ko alam, Nestor, kung ano at ilan pang nilalang ang sasalubungin natin. Basta kumapit ka lang, Nestor, para sa pamilya mo. Tugon ng matanda habang nagpapalipad hangin ng mga usala. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Ngunit alam nilang hindi ito ang huli nilang pagsubok. Habang lumalalim ang gabi, ang kagubatan ay naging mas madilim
at ang mga tunog ay naging mas nakakatakot. Narating nila ang isang ilog at habang tumatawid sila, isang tikbalang ang biglang sumulpot mula sa madilim na kakawian. Ang nilalang na ito ay may katawan ng tao at ulo ng kabayo na may nagliliyab na mga mata. Ito ay sumigaw ng malakas. Ang tunog ay nagdulot ng panginginig sa lupa. Alam ni Nestor na ang tikbalang ay mahirap talunin sa pisikal na labanan. Mabilis na gumuhit si Emong ng isang simbolo sa lupa. Gamit lamang ang kanyang tungkod na nara. Nestor, gumamit ka na ng dahon ng saging. Baliktarin mo ang iyong damit. Nililinlang ka na ng kanilang mahika. Agad na sinunod ni Nestor ang utos ni Emong. Kumuha siya ng dahon ng saging at mabilis na binaliktad ang kanyang damit. Ang tikbalang ay nalito. Ang kapangyarihan nito ay bumagsak at naging mas madaling harapin. Sinamantala ni Nestor ang pagkakataon at sinugod ang tikbalang. Sa tulong ng mutya, isang malakas na suntok ang kanyang binitawan sa dibdib ng tikbalang at ito ay napasigaw sa sobrang sakit at mabilis na tumakas. Mukhang palakas ng palakas ang nakakalaban natin, Mang Emong. Muntik na ako doon. Kaya kailangan nating maging alisto sa lahat ng oras. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Habang naglalakad sila sa isang masukal na bahagi ng kagubatan, naramdaman ni Nestor ang lamig na unti-unting bumabalot sa kanila. Ito ay ang presensya ng mga duwende ng dilim. Ang mga maliliit at masasamang nilalang na nagtatago sa ilalim ng lupa. Mula sa lupa, lumabas ang maraming maliliit na nilalang at ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sila ay may matutulis na ngipin at mahabang kuko at ang kanilang layunin ay patayin ang sino mang lumalabag sa kanilang teritoryo. Ang dami po nila, Mang Emong! Sigaw dito ni Nestor habang nakikipaglaban sa mga duwende. Kailangan nating tumakbo. Hindi natin sila kayang talunin lahat. Sambit naman dito ni Emong. Ang kanyang balaraw ay umiilaw sa madilim na gabi. Habang pinapatay niya ang bawat duwende na lumalapit sa kanya. Ngunit para silang damo. Habang mas marami ang namamatay, mas marami pa ang lumalabas. Tumakbo sila Nestor at Emong. Habang hinahabol sila ng mga duwende, nagsimulang manghina si Nestor. Ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos. Ngunit sa kanyang isip, nakita niya ang mukha ni Maya. At ang pagnanais na maghiganti ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Nakarating sila sa isang bukas na espasyo. At doon nakita nila ang isang malaking puno na kumikinang sa dilim. Naroon ang daan, Nestor. Doon tayo makakapunta sa kaharian ng mga engkanto. Teka lang po, Mang Emong. Sa taas natin. Ngunit bago sila makarating sa puno, isang malaking itim na anino ang humarang sa kanilang daan. Mula sa anino, lumitaw ang isang aswang na may matatalas na pangil at lumilipad na katawan. Ang kanyang boses ay naging isang masamang halakhak. Alam ni Nestor na ito ang kanyang pinakamalaking hamon. Ito ay isang nilalang na konektado sa mundo ng dilim, tulad ng dalakitnon. Naglabas si Nestor ng isang bote ng asin at bawang at inihagis niya ito sa aswang. Sumigaw naman ito sa sobrang sakit at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Ngunit mabilis itong bumangon. Ang kanyang galit ay nagpatindi sa kanyang kapangyarihan. Nagsimula ang labanan. Si Nestor ay nakipaglaban ng buong lakas, habang si Emong ay nagsasani ng kanyang mga orasyon. Ang mutya ni Nestor ay kumikinang. Ang liwanag nito ay nagiging mas maliwanag sa bawat atake. Ang aswang ay mabilis at ang kanyang mga kuko ay matutulis. Sa isang pagkakataon, nahawakan ng nilalang ang balikat ni Nestor at naramdaman niya ang matinding sakit.
Ngunit hindi naman siya sumuko. Gamit ang kanyang nalalabing lakas, sinaksak niya ang kalaban sa tiyan gamit ang kanyang balaraw. Sumigaw naman sa sakit ang nilalang at unti-unting naglaho sa hangin. Naiwan ang isang mabigat na amoy. Anak na, kailan ba matitigil ang pag-atake ng mga ito, Mang Emong? Hinihingal na tanong dito ni Nestor. Hayaan mo at tanaw na natin ang daan. Bilisan na natin, Nestor. Sambit naman dito ni Emong. Pagod na pagod sila Nestor at Emong, ngunit matagumpay silang nakaligtas. Tumakbo naman sila patungo sa kumikinang na puno at doon mayroong isang lihim na lagusan na nagbukas. Ang lagusan ay naglalaman ng isang liwanag na nag-aanyaya at isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanila. Nakarating na tayo. Nandyan ang kaharian ng mga engkanto. Bulong dito ni Emong habang tumitingin ito sa lagusan. Sigurado po ba kayo, Mang Emong? Baka patibong lamang ito. Pag-aalinlangan naman dito ni Nestor. Tiyak ako, Nestor. Magtiwala ka lang sa akin. Wika naman dito ng matanda. Pumasok sila sa lagusan at sa likuran nila, nagsara ang lagusan. Iniwan ang lahat ng nilalang ng dilim sa labas. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa isang bagong mundo. Isang mundo ng mahika at ng mga engkanto, kung saan umaasa silang makakahanap ng tulong upang makaganti sa mga dalakitnon at protektahan ang kanilang pamilya mula sa dilim. Ang kanilang paglalakbay ay nagpatunay sa kanilang lakas, ngunit ang pinakamalaking hamon ay naghihintay pa sa kanila sa loob ng kaharian ng mga engkanto. Samantala, sa loob ng lihim na lagusan, patuloy ang paglalakbay nila Nestor at Emong patungo sa kaharian ng mga engkanto, malayo sa mga suliranin ng mundo ng tao. Ang liwanag mula sa lagusan ay unti-unting lumakas at nang tuluyan silang makalabas, bumungad sa kanila ang isang tanawin na tila nagmula sa panaginip. Isang malawak na kagubatan ang bumungad sa kanilang paningin, puno ng mga punong kumikinang na may iba't ibang kulay, asul, berde, ginto at pilak. Ang mga bulaklak ay naglalabas ng banayad na liwanag at ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang hamog at tamis ng bulaklak. Ang mga ibon ay umaawit ng mga melodiya na hindi naririnig sa mundo ng mga tao at ang mga kulisap ay naglalabas ng kumikinang na alikabok sa gabi. Mang Emong, ito na pala ang mundo nila. Nakakamangha. Kahit sa panaginip ay hindi ko pa ito nakikita. Parang ang sarap mamuhay dito. Nanlaki ang mga mata ng antingero. Sabi ko sa'yo, di ba? Totoo ang mundo nila. Ngayon kailangan natin alamin kung nasaan ang hari. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang paghanga. Mula sa likuran ng mga punong kumikinang, lumabas ang isang pulutong ng mga engkantong kawal. Ang kanilang mga kasuotan ay kulay asul at puti na kumikinang sa kakaibang liwanag ng kagubatan. Bawat isa sa kanila ay may hawak na sibat na gawa sa kumikinang na metal at ang kanilang mga mata ay seryoso. Huminto sila sa harap nila Nestor at Emong. Hinarangan ang kanilang daan. Sino kayo at paano kayo nakapasok sa aming kaharian? Ang malalim na boses ng isang kawal ang pinuno nila. Ako si Emong, isang manggagamot mula sa mundo ng mga tao. At ito si Nestor, isang antingero. Kailangan namin ang tulong ng inyong hari. Lumakad si Emong sa harap nang walang takot. Ang ginawa niyong pagpasok ay isang paglabag. Hindi pinapayagan ang mga mortal dito ng walang paanyaya. Sabi naman dito ng pinuno ng kawal. Mayroong malaking banta na humahawak sa aming mundo. Ang dalakit nun, isang itim na engkanto, ay nag-aasik ng lagim sa aming lupain.
Nakuha niya ang buhay ng anak ni Nestor at ngayon ay banta na rin sa iba. Ang hari lamang ang makakatulong sa amin. Paliwanag naman dito ni Emong. Tinitigan ng pinuno ng kawal sila Nestor at Emong at tila nag-iisip. Pagkatapos ng ilang sandali, bumaling siya sa kanyang mga kawal. Sinamahan ng mga kawal sila Nestor at Emong sa kaharian ng mga engkanto. Habang naglalakad sila, nakita ni Nestor ang mga engkantong nakatira sa iba't ibang bahagi ng kaharian. Mga maliliit na engkantong lumilipad na may kumikinang na pakpak. Mga engkantong puno na may matatag na katawan at mga engkantong tubig na may mga buhok na tila umaagos. Ang lahat ay tila nabubuhay sa isang balanse at pagkakaisa. Malayo ito sa kaguluhan ng mundo ng tao. Sa uli, narating nila ang isang napakalaking palasyo na gawa sa kumikinang na kristal at mga perlas. Ang mga tore nito ay umabot sa kalangitan at ang bawat pader ay mayroong mga ukit ng mga alamat at kwento ng mga engkanto. Ang liwanag na nagmumula sa palasyo ay nakakasilaw, ngunit ito ay isang liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Mang Emong, saan po kaya nila tayo dadalhin? Baka ikulong po tayo. Paano na tayo makakauwi sa mundo natin kapag nagkataon? Tumahimik ka dyan, Nestor. May isang salita ang mga engkanto. Maya-maya lang ay haharap na tayo sa kanilang hari. Sana nga, Mang Emong, at sana makinig at maniwala po siya sa atin. Nakikita nila ang tunay na kulay ng ating puso. Kaya magtiwala ka lang, Nestor. Sa loob ng palasyo, bumungad sa kanila ang isang napakalawak na bulwagan na pinalamutian ng mga kumikinang na bulaklak at mga agos ng tubig na tila umawit. Sa dulo ng bulwagan, isang mahabang hagdanan na gawa sa kumikinang na marmol ang umakyat patungo sa isang tronong gawa sa kristal. Nasa tuktok ng mahabang hagdanan, nakaupo ang hari ng mga engkanto. Siya ay isang matandang engkanto na may mahabang puting buhok at balbas, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na tila mga bituin. Ang kanyang kasuotan ay kulay ginto at berde na pinalamutian ng mga hiyas na kumikinang. Sa kanyang ulo ay mayroong koronang gawa sa mga dahon at bulaklak na kumikinang, at sa kanyang kamay ay mayroong isang setro na yari sa kumikinang na kahoy. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang pakiramdam ng kapangyarihan at karunungan. Lumuhod si Nestor at Emong sa harapan ng hari bilang tanda ng paggalang. Tumayo kayo, mga mortal. Narinig ko ang inyong paglalakbay at ang dahilan ng inyong pagdating. Sabihin niyo sa akin ang inyong pakiusap. Ang boses ng hari ay malalim at malakas, ngunit puno ng kabaitan. Magandang araw, mahal na hari. Ako po si Nestor, isang antingero mula sa mundo ng mga tao. Narito ako upang humingi ng tulong sa inyo. Sana ay mapagbigyan mo ako sa aking hiling. At bakit naman kita tutulungan, mortal? Alam mo ba na hindi dapat nakikialam ang mundo natin sa isa't isa? Iyan ay isang kasunduan noon pa man. Ang kalahi niyo po ang nanggulo sa amin. Pinaslang ng isang dalakitno ng aking anak. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Ayoko nang may madami pang iba na pamilya o tao nang dahil lamang sa itim na engkantong iyon. Muling inilahad ni Emong ang kwento, ang paghihirap ng kanilang mundo dahil sa dalakitnon, ang pagkamatay ni Maya at ang banta sa kanilang mga buhay. Malinaw niyang inilahad ang pagiging tuso ng dalakitnon at ang pangangailangan ng tulong ng hari upang maprotektahan ang nalalabi. Pagkatapos ng kwento, naging tahimik ang hari. Tiningnan niya si Nestor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdamay. Nararamdaman ko ang sakit na iyong dinadala, Nestor. Ang kasamaan ng dalakitnon ay lumalampas sa hangganan ng aming mundo. Ang kanyang pagiging tuso
ay hindi matatalo ng ordinaryong kapangyarihan. Kung ganun, mahal na hari, tulungan niyo po kami. Kailangan namin ng kapangyarihan upang labanan ang kadiliman. Hindi ko kayang mawala pa ang iba kong pamilya. Sabi naman dito ni Nestor, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Niyukod ng hari ang kanyang ulo at tila nag-iisip. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya kay Nestor. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Dahil sa kagagawa ng dalakit nun at sa iyong matinding pagnanais na protektahan ang iyong pamilya, bibigyan kita ng tulong. Seryosong wika dito ng matandang hari. Ikinumpas ng hari ang kanyang setro at mula sa kanyang trono, isang kumikinang na liwanag ang lumabas. Ang liwanag ay dahang-dahang lumipad patungo kay Nestor at nang makalapit ito, naghugis ito ng isang bagay. Ito ay isang mahiwagang kalis na gawa sa purong kristal at ang bawat gilid nito ay kumikinang na may iba't ibang kulay. Ang kalis ay mayroong mga ukit ng sinaunang orasyon at mula dito ay naglalabas ng isang malakas na enerhiya. Nestor, tanggapin mo ang kalis ng liwanag. Ito ay isang panlaban at proteksyon laban sa lahat ng uri ng masasamang nilalang, lalo na laban sa mga gawa ng kadiliman. Ito ay naglalaman ng purong mahika at kapangyarihan. Gamitin mo ito ng may karunungan at tapang. Hindi lamang ito magpoprotekta sa iyo, kundi magbibigay din ito ng kapangyarihan upang itaboy ang pinakamalakas na dilim. Sabi naman dito ng hari. Hinawakan ni Nestor ang kalis at naramdaman niya ang init na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang kalis ay tila naging dugtong ng kanyang katawan at ang kanyang mutya ng batoomo ay kumikinang ng mas maliwanag sa tabi nito. Naramdaman niya ang isang bagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Isang lakas na hindi niya naramdaman noon. Maraming salamat, mahal na hari. Hindi ko po makakalimutan ang inyong kabaitan. Ngunit tandaan mo, Nestor, ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Gamitin mo ito upang protektahan, hindi upang manakit. Ang laban kontra sa dalakit nun ay magiging mahirap. Ngunit mayroon kang kapangyarihan ngayon upang harapin siya. Nang gabing yon, matapos ang kanilang pagbisita sa hari, naghanda si Nestor at Emong na umalis. Naramdaman ni Nestor ang isang bagong pag-asa sa kanyang puso. Isang pag-asa na matagal nang nawala. Hawak niya ang kalis ng liwanag na kumikinang sa dilim, isang simbolo ng kanyang bagong lakas. Bago sila umalis, nagbigay pa ng ilang payo ang hari. Kapag nahanap mo ang dalakit nun, Nestor, alalahanin mo ang liwanag na nasa loob mo. Ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya ay ang iyong pinakamalaking lakas. Gamitin mo ang kalis ng may pananampalataya. Tatandaan ko po ang lahat ng mga sinabi niyo, mahal na hari, at tatanawin ko na isang malaking utang na loob ang pagtulong ninyo. Mabuhay po kayo, mahal na hari. Sa muli, maraming salamat, mahal na hari. Kami ay uusad na at babalik na sa aming mundo. Sa loob ng ilang oras, tinahak ni Nestor at Emong ang kanilang daan pabalik sa mundo ng tao. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang paglalakbay ay mas ligtas. Ang mga nilalang ng dilim na dating sumasalubong sa kanila ay tila natakot sa presensya ng kalis ng liwanag. Nang makabalik sila sa baryo, sinalubong sila ni Elena at Luna na yakap-yakap si Nestor ng mahigpit. Ikwinento ni Nestor ang lahat, ang kanilang paglalakbay, ang pagharap sa hari ng mga engkanto at ang pagtanggap niya sa mahiwagang kalis. Napanatag ang loob ni Elena at sa wakas ay nakita niya ang isang bahagi ng pag-asa sa mukha ni Nestor. Ngayon, handa na si Nestor. Hindi na siya ang dating mangingisda na pinahihirapan ng kalungkutan. Siya ay isang mandirigma,
mayroong bagong sandata at mayroong bagong misyon. Alam niya na ang laban sa Dalakitnon ay magiging matindi. Ngunit sa pagkakataong ito, meron siyang kakayahang harapin ang kadiliman. Handa na siyang ipaghiganti ang pagkamatay ni Maya at protektahan ang kanyang pamilya mula sa anumang banta. Ang kalis ng liwanag ay hindi lamang isang sandata. Ito ay isang simbolo ng pag-asa, katarungan at ang kanyang matinding pagmamahal sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang kanilang pagbabalik mula sa kaharian ng mga engkanto, napanatag ang kalooban nila Nestor at Elena. Hindi na bumalik ang presensya ng Dalakitnon at tila naging payapa ang kanilang buhay. Patuloy si Nestor sa kanyang pangingisda habang pinaghahandaan ang anumang maaring mangyari. Ang kalis ng liwanag ay laging nasa kanyang tabi. Isang tahimik na tagapagtanggol. Naging mas maingat siya sa pagbabantay kay Luna. At bawat gabi ay pinapanalangin niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit ang kapayapaan sa baryo ay panandalian lamang. Isang gabi, habang nag-aayos si Nestor ng kanyang lambat sa labas ng kanilang kubo, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Hindi ito ang lamig ng Dalakitnon, kundi isang mabigat at nakakapanindig balahibong aura. Ang hangin ay naging mabigat at ang mga tunog ng gabi ay biglang nawala. Alam ni Nestor na merong ibang nilalang ang dumating. Mula sa dilim, dahang-dahang lumitaw ang isang figura. Ito ay hindi ordinaryong nilalang. Ito ay isang gabunan. Isang uri ng aswang na kilala sa kanyang matinding lakas at kasamaan. Ang gabunan ay napakalaki. Halos doble ang taas ni Nestor. Ang kanyang buhok ay mahaba at maputi na tila mga lumot na nakabitin mula sa isang matandang puno. Ang kanyang balat ay maitim at sa kanyang noo ay merong dalawang sungay na matutulis at kurbada. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang matutulis na pangil. Ang kanyang paglitaw ay nagdulot ng lamig sa gabi at ang amoy ng kamatayan ay kumalat sa hangin. Naramdaman ko ang iyong presensya, mangingisda. Ikaw ang nagpatalsik sa Dalakitnon. Ngayon, ako ang bahala sa iyo at sa iyong pamilya. Ang boses ng gabunan ay malalim at naghuhumiyaw. Tila nagmumula ito sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Hindi mo makukuha ang aking pamilya. Hindi na muli. Sigaw ni Nestor. Ang kanyang titig ay matatag sa kabila ng kaba. Tignan natin, mangingisda. Ang iyong kapangyarihan ay walang silbi laban sa akin. Ako ay mas matanda kaysa sa Dalakitnon at mas malakas. Ngumisi naman ang gabunan. Ipinapakita ang kanyang matutulis na pangil. Dito nagsimula ang matinding laban sa mismong gabing yon. Ang gabunan sa kanyang napakalaking anyo ay sumugod kay Nestor. Sa kanyang pagkagulat at sa sobrang lakas ng nilalang, hindi agad nakasagot itong si Nestor. Ang gabunan ay naglabas ng isang nakakabinging ugong at ibinato si Nestor sa isang kalapit na puno. Sumabog ang ugat ng puno sa tindi ng puwersa at bumagsak si Nestor sa lupa. Muling sumugod ang gabunan. Ang bawat galaw ay may taglay na puwersa na kayang gumuho ng bato. Tila isang bola si Nestor na inihahagis ng gabunan sa mga puno at lupa. Bumagsak siya sa damuhan. Pagkatapos ay muling lumipad papunta sa malalaking bato. At sa bawat pagtama niya, nararamdaman niya ang matinding sakit sa kanyang katawan. Ang kanyang mutya ng bato-omo ay kumikinang pa rin. Ngunit tila hindi sapat ang lakas nito upang protektahan siya mula sa ganitong uri ng pisikal na puwersa.
Sa loob ng kubo, nagulantang ang asawa't anak ni Nestor dahil naman sa malakas na kalabog. Narinig ni Elena ang bawat pagbagsak ni Nestor at ang kanyang puso ay kumakaba sa takot. Niyakap niya si Luna ng maigpit, ngunit alam niyang kailangan niyang kumilos. Naisip niya ang kalis, ang mahiwagang armas na ibinigay ng hari ng mga engkanto. Agad naman siyang bumangon. Inilapag si Luna sa isang sulok at dahang-dahang gumapang patungo sa ilalim ng kanilang kama. Doon sa isang kahon, nakita niya ang kumikinang na kalis ng liwanag. Hawak ang kalis, lumabas si Elena sa kubo. Ang kanyang puso ay puno ng takot ngunit may determinasyon. Nakita niya si Nestor na nakahandusay, duguan habang ang gabunan ay papalapit sa kanya, handang tapusin ang kanyang buhay. Nestor, eto ang kalis! Sigaw dito ni Elena habang inihagis niya ang kalis. Ngunit bago pa man maabot ni Nestor ang kalis, mabilis na kumilos ang gabunan. Tila kidlat, nahawakan niya si Elena. Ang kanyang matutulis na kuko na may kakayahang maghiwa ng bakal ay lumapat sa dibdib ni Elena. Isang matinding saksak gamit ang mga kuko ng aswang ang tumapos sa buhay ni Elena. Ang kanyang huling sigaw ay isang pangalan, Nestor. Isang sigaw na puno ng pagmamahal at paghihirap. Nakita niya ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang mahal na si Elena ay wala ng buhay. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang gabunan ay ngumisi. Ang kanyang mga pulang mata ay nagliliyab sa parang isang tagumpay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pagod o sakit ang nararamdaman ni Nestor. Ito ay purong galit. Galit na mas matindi kesa sa galit niya sa dalakitnon. Galit na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang pagbagsak ni Elena ang nagwasak sa puso ni Nestor. Ngunit ito rin ang nagpasiklab ng apoy sa kanyang kaluluwa. Hindi na sakit ang naramdaman niya, kundi purong galit. Isang puwersang nagtulak sa kanya na kumilos. Mabilis na dinampot ni Nestor ang kalis ng liwanag na nalaglag malapit sa walang buhay na katawan ni Elena. Sa sandaling nahawakan niya ang kalis, isang malakas na agos ng enerhiya ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay nagbalik ang kanyang lakas. Hindi lamang pisikal kundi pati espiritual. Ang kanyang mutya ng batuomo ay kumikinang din ng mas matindi. Tila sinasabayan ang bagong puwersa ng kalis. Ngunit ang gabunan sa kanyang pagiging tuso at mayabang ay minaliit ang kalis ng antingero. Nakita niya ang pagguha ni Nestor sa sandata ngunit hindi niya akalain na meron itong ganitong kapangyarihan. Wala nang silbi ang iyong mga laruan, mangingisda. Pareho kayong mamamatay dito. Ang pagbalik ng gabunan habang unti-unti siyang lumalapit. Tila handang tapusin ang laban. Nagpatuloy naman ang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang sitwasyon. Hindi na si Nestor ang binabato-bato na parang laruan. Sa bawat pag-atake ng gabunan, mabilis siyang umiilag. Ang kanyang mga galaw ay mas maliksi at mas tumpak. Ang kalis ng liwanag ay umiilaw sa madilim na gabi. At sa bawat pagtama nito sa balat ng gabunan, naglalabas ito ng usok at ang halimaw ay sumisigaw sa sobrang sakit. Laking gulat ng gabunan dahil mas malakas na si Nestor. Ang bawat suntok ni Nestor na pinalakas ng kalis ay may bigat na kayang magpatumba ng isang puno. Ang kanyang mga sipa ay may lakas ng kidlat. Nagsimulang umatras ang gabunan.
Ang kanyang muka ay nagpapakita ng takot. Hindi niya inasahan ang ganitong pagbabago. Ang kanyang matibay na balat na akala niya ay hindi matatablan ay unti-unting napipinsala ng liwanag ng kalis. Sa isang pagkakataon, sinubukang dakmain ng gabunan si Nestor gamit ang kanyang malalaking kamay. Ngunit umiwas si Nestor. Gamit ang kalis ng liwanag, sinaksak niya ang isang sungay ng gabunan. Umungol naman sa sobrang sakit ang nilalang at dumaloy ang maitim na dugo mula sa kanyang sungay. Sinamantala ni Nestor ang pagkabigla ng gabunan. Sa isang mabilis na galaw, itinutok niya ang kalis ng liwanag sa dibdib ng halimaw. Sumigaw ang gabunan sa matinding sakit. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang liwanag ng kalis ay lumusot sa kanyang maitim na balat at dahang-dahang sinunog ang kanyang masamang esensya. Sa uli, sa isang malakas na sigaw, nagwakas ang buhay ng gabunan. Ang kanyang napakalaking katawan ay unti-unting naging abo at ang kanyang mga sungay ay naglaho sa hangin. Ang amoy ng kamatayan ay napalitan ng sariwang amoy ng hangin. Bumagsak si Nestor sa lupa, pagod ngunit matagumpay. Ang kalis ng liwanag ay nanatiling kumikinang sa kanyang kamay. Isang patunay ng kanyang bagong kapangyarihan, ngunit ang tagumpay na ito ay mapait sa kanyang tabi. Walang buhay na nakahiga si Elena. Ang labanan ay tapos na. Ngunit ang sakit ng kanyang pagkawala ay mananatili magpakailanman. Makalipas ang ilang buwan, dahan-dahan na bumabalik ang sigla ni Luna. Pero si Nestor ay mabigat pa rin sa dibdib ang mga pangyayari. Kumusta ka na, Nestor? Matagal-tagal na rin ang pananahimik ng ating lugar. Nakikita ko na masigla na si Luna at nakikipaglaro na. Pero ikaw, nasa mga mata mo pa rin ang matinding kalungkutan. Pinipilit ko naman, Mang Emong. Siguro kailangan ko pa ng dagdag na panahon at oras. Sa ngayon, tutok ako kay Luna, pero hindi ko maiwasan na baka isang araw ay mawala din siya sa akin. Pero sigurado naman ako na hindi mo hahayaan na mangyari yon, di ba? Nasa iyo na ang isa sa pinakamalakas na sandata. Isang pambihirang pagkakataon na magtang ka ng ganyan. Kaya hindi dahilan na ihinto mo ang buhay kapag nawalan ka ng minamahal. Bagkus gawin mo itong dahilan upang magpatuloy at gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi mahalaga kung ilang beses tayong bumagsak, kundi kung ilang beses tayong bumangon. Ang kwento ni Nestor ay refleksyon ng marami sa atin na dinagukan ng dilubyo. Ang pagkapit sa pananampalataya at hindi pagbitaw ay patunay ng isang katapangan ng tao. Okay, opinyon ko sa kwento natin, grabe. Wala akong masabi mga kabaryo. Alam nyo naman na pag ganitong bakbakan talagang speechless tayo, di ba? Saka yun nga lang, nakakalungkot dito is namatay yung mga mahal sa buhay ni Nestor. Grabe rin yun. Isipin mo yung una si Maya, yung anak niya, tapos etong asawa niya si Elena, di ba? Grabe. Hindi ko lang alam kung para kasing nag-transition from Dalakitnon naging isang gabunan. Pero feeling ko naman kung Dalakitnon lang, feeling ko wala nang gagawin dun sa kalis ng liwanag. Kaya lang, gabunan eh. No? So, alam natin na malakas. Pero grabe, ang lupit din ng hari ng mga engkanto, di ba? Talagang tinulungan sila. Nag-ano lang ako parang na, ano ba to? Parang naano lang ako kay Emong kasi nung time na sinugod sila ng gabunan nung gabi, parang wala siya, no? Well, baka malayo naman talaga tong si Emong. Hindi natin alam. Pero pwede rin kasing kung nandun siya, pwedeng mamatay din si Emong, no? So, yun. Para sa akin, napakalakas ni Nestor, saka yung mutya ng Bato Omo, saka yung kalis ng liwanag, grabe.
Wala akong masabi. Yun nga lang, nakakalungkot pero wala tayong magagawa. Yun yung istorya natin ngayon. Kayo, kung meron kayong komento mga kabaryo sa kwento natin, comment nyo sa baba kung nagustuhan nyo yung ganitong kwento para mas mapaganda natin. Grabe, no? Saka yun nga, may sorpresa ako sa inyo. Kung natatandaan nyo yung Dear Kabaryo natin, yung sinasabi ko, bali yung kapatid kong babae na mas maganda yung boses sa akin, doon natin ilalagay, no? Magiging radio drama para hindi na kayo maumay, no? Kumbaga siya yung papalit sa akin doon. Pero grabe, nandun pa rin naman ako. Pero dito kasi kasama ko na si Tito Proy saka sa kwentong Kalakbay, no? So bigyan natin ng oportunidad yung kapatid ko na babae. Sana suportahan nyo. Punta lang kayo sa YouTube natin. Tapos kung hindi nyo man makita, i-search nyo lang Dear Kabaryo. May kita nyo agad yon. Alam nyo naman yon. So sana suportahan nyo. Tulungan nyo akong maka 1K doon. Sa muli mga kabaryo, maraming salamat sa inyo. Kung nasan man kayong lupalop ng mundo, no, sana mag-iingat kayo palagi. So paano? Hanggang dito na lang muna yung kwento ko. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na kwento.